Gusto ko siyang magtrabaho dyan for 6 years. He was elected by the people for 6 years. Dukin mo yung mukha mo dyan sa misa. You work. We paid you. Magtrabaho ka dyan. Ba't gawain mo para sa bayan? Alam mo, itong maisog, let me be very clear and clear. Itong hakbang maisog does not call for the ouster of the President Marcos. It does not call for his resignation. It does not call for any, even to change his clothes for the day. Itong hakbang maisog is not directed against Romualdez, the Speaker. It is not against anybody. Ito lang yung sentimento. Alam mo, sa totoo lang, lahat administration, without exception, may pagkakamali talaga yan. So these are the things that pagka hindi talaga, mahirap ngayon magsalita hindi lumalabas. Kasi kayo, do not be offended. Pati kayo. Yung freedom of the press, wala yan. It does not exist today because kontrolado. Censor, pagdating doon, putol, this is not good. Huwag natin ilabas. Huwag kayo ma-insulto. Totoo yan. All throughout the Philippines. Kontrolado talaga. So, ganun ang... So, kami naman, gusto kami mag-rally, pero kung ayaw magbigay ng permit, hindi kami magpili-pili. Ang amin lang kasi, sabihin lang namin sa taong bayan, yung hindi lumalabas sa media, kasi, well, I said, hindi ko masanay tightly control, pero adulterated na yung trabaho ninyo. You know what I mean? Adulterated. Or, sad to say, polluted na yung lalabas. Wala na yung kagaya ng media na freewheeling talaga. Not this time. I do not know. I cannot really give a specific reason why. So, hanggang dyan lang ako. From afar, from a distance, yan ang nakikita ko. As a former mayor and former president. And I'm sad. Kasi nung panahon ko, kayo, magka-diretsahan na lang tayo. Wala akong ginawang gano'n. Wala yung mga editorial, you know, pero ito, kung live diretso, mas mabuti. Makinig ang tao. Wala naman ako. Wala kaming. Si Marcos hindi dapat mawalaan ng tulog. Gusto ko siyang magtrabaho dyan for 6 years. He was elected by the people for 6 years. Dukin mo yung mukha mo dyan sa misa. You work. We paid you. We elected you and we are paying you. Magtrabaho ka. Do not worry. Nobody but nobody is interested or are natanggalin ka. It's a waste of time. Ganon din, babalik tayo. Palitan mo presidente, so what? Bakit? Kung ang anak kong vice president maging president, would you think that this country would
be better than what we have now? It's not a guarantee just because I'm not interested. As a matter of fact, I'm praying that he should live until the very end of his term. Wala akong ano kay Marcos. Gusto ko siyang magtrabaho kasi binoto natin siya. Magtrabaho ka dyan. Ba't gawain mo para sa bayan? Ngayon, pagkatapos ng 6 years term mo, then makita mo na magsalita ng tao and we will give you the verdict whether or not you were worth the vote. Yun lang na, hindi mo kailangan i-oust mo yan, ikudita-kudita, wala yan. Pagkatapos nila, sabihin mo lang, ikaw, ang grado mo, ito. Pag maganda, 95 ka, Mr. Marco. Ganyan lang yan. Ano kaya yung mga takot-takot na yung... Wala yan. Relax ka lang. Walang interesado utang ina. Walang... Inday, wag kang pumasok dyan sa presidency. Attorney. Galing ako dyan. Ayaw ko lang ma-insult. Pero, utang inang trabaho na yun. Trabaho ka. Ako, magising ako alas 11. Magkain ako, ligo, kain. Tapos bihis, punta ng opisina. Pagdating doon, trabaho na. Matapos ako niyan, alas 10, alas 11. Sa barge ako, babalik ako. Di ako natutulog ng Malacanang eh. Dito lang ako sa likod. May mga bahay-bahay dyan. Tapos, umaga, gano'n. Kasi ang sweldo mo, gano'n lang. O ako, ito, nakikinig si Inday. Iwasan mo yung presidente. Bigayan mo yung mga ambisyoso. Na ngayon, kung yung may mga ambisyo maging presidente at may sariling agenda sila para sa kapakanan nila, ay, ang ibang gusto nila.